Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 13 ng textbook, page 146, part 2 na po ito, no? Continuation lang po tayo. Last video or previous video natin, ang setting is sa post office, utseguk. This time, 은행, sa bangko naman po, no? At the bank, what do you do? Okay? Or what do you do at the bank? Dito po yung mga words natin, 입금하다. Ang sabi, 돈을 넣다. 넣다, to put. So, inilalagay mo yung iyong pera, don, your money, you put your money in your bank account. So, 입금하다 means to deposit. Pag naglalagay ka ng pera sa account, no? And then, yung kabaligtaran ng 입금 is si 출금. Ayan. So, dito sa taas, if makita no, 입금, 출금. So, yung deposit, ang kabaligtaran is to withdraw. Ayan, withdraw. 돈을 찾다. So, 찾다 to find. Diba? Kapag kailangan mong hanapin yung pera mo sa iyong account and ilalabas mo siya, that time you withdraw or 출금하다. Next, 현금 자동 인출기를 이용하다. So, yung 현금 자동 인출기. Again, yung gi po dyan is yung machine. So, that's ATM. Yan. 이용하다 to use. So, to use the ATM. Next, 돈을 바꾸다. Ayan. So, 돈, again, money, 바꾸다, to change or exchange money. 환전하다, another term. And then, 계좌를 개설하다. So, yung 개설하다 po dyan is yung to open. Okay? Magbubukas ka ng panibagong account. 계좌 is yung ating account. Okay? To open an account. 통장을 만들다. 만들다 to make. 통장, yung account po natin. Next. Dito po sa baba. 신용카드, 체크카드를 만들다. So, to make daw ng gumawa ng credit card, 신용카드 and check card. 체크카드. Next one. 공과금을 납부하다. 공과금을 납부하다. So, yung 공과금, yan po ay yung mga utility bills, okay? So, yung mga bills for electricity, sa water, ayan. So, utility bills po yan. And then, yung 납부하다 is another term to pay, okay? So, to pay your utility bills, di ba? Pwede mo din siyang gawin sa bangko. You can do that at the bank as well. 돈을 보내다. So, to send money, no? 송금하다, to remit. Okay? Magpadala ng pera. Okay, sige, yan po yung ating mga pwedeng gawin sa bangko. Now, let's try to answer the questions. 여러분은 은행에 자주 가요? Do you often go to the bank? 거기에서 무엇을 해요? What do you do there? 거기, there. So, yung example natin na sagot, 저는 은행에 가서 통장을 만들었어요. Sabi niya, I go to the bank and made an account. Yung 통장, yung bank account, no? So, 만들었어요, naka-past tense na. And yung so dito, sa gaso, yung ating suncha na aso, oso, heso. Ayan, palagi ko kayong nire-remind pagdating dito sa oso, aso, and then heso na grammar. Kasi dalawa nga yung klase niyan. Yung isa, yung therefore or that's why, and then another one is ito, yung end, suncha, sequence. Okay, so end yung ibig sabihin niya this time. Okay, so try natin gumawa ng sagot natin dito. So gamitin natin yung natutunan natin kanina, yung pagbabayad ng utility bills. So ano po ba yung term ulit doon? Pagbayad ng utility bills, 공과금. So 공과금. 저는, gayahin natin yung format nung kanyang sentence. So, 저는 은행에 가서 tapos 공과금을 납부했어요. Okay, so ano ibig sabihin yan? Nagpunta ako sa bangko at nagbayad ako ng utility bills. Ayan. So, meron na tayong answer. Second grammar ng Level 2, Unit 13, we have 동사 plus 어야 되다.
So, verb plus 어야 되다. 사비 po ng explanation natin. 어떤 행위를 해야 할 의무가 있거나 필요가 있음을 나타낼 때 사용해요. So, sabi, 행위. So, again, pag sabi mong 행위, action po, no? Okay? And then, 해야 할. So, you have to. Okay? And then, 의무. 의무, ito po ay duty or obligation. Kahit alin po dyan sa dalawa. So, 필요가 있음을 나타낼 때. So, 필요, need. So, ang gusto niya pong sabihin dyan, you use this grammar if you see the need or there's a need to do a specific action. Or if that action is an obligation. Okay? So, kailangan mo siyang gawin. Sa English muna, yung mga words na pwede nating i-associate is yung have to, ano pa, should, or must, or need to. Ayan. Kahit alin po dyan sa mga yan. 어야 되다, 아야 되다, 해야 되다. So, tatlo po yan, no? Hindi lang siya isa. Okay? Sa Tagalog naman, madami ding pwede, no? Kailangan. Ano pa? Dapat. Yan. So, sige, tingnan po natin yung ating mga example. 통장을 만들려고 하는데요. 어떻게 해야 돼요? So, anong sabi niya? Gusto ko po na, or bala ko po na gumawa ng account, bank account. Okay? Paano po ang dapat gawin? Or, paano po kaya ang kailangan gawin? Yan yung kanyang question. And then, sumagot yung kausap, 먼저 이 신청서를 쓰셔야 돼요. Ito munang tingnan natin. 신청서. It means application form. Okay? Tapos, ang sabi niya, 쓰셔야 돼요. So, yung sho dito, iltan. So, first, yung 쓰다. Ibig sabihin po niyan from the word 쓰다 to write. Okay? And then, yung sho po dito, ito po ay naka-honorific form. So, if maalala nyo yung grammar na 으시다 or shida, yan po ang idinidikit natin para maging honorific yung isang action, okay? So, dito kasi, ang setting nila is sa bangko. So, ang pakikipag-usap ay dapat formal polite. So, since nakikipag-usap siya sa client, so, instead na soya deo, sushoya deo. Okay? So, anyway, ang gusto niya lang sabihin dyan is, first, you have to fill out the application. Or, kailangan mo munang kumpletuhin yung application form. Yan. Again, kailangan or dapat. So, tingnan natin ibang examples. 회사에 몇 시까지 가야 돼요? 사비 niya, hanggang anong oras dapat magpunta? 몇 시까지? Hanggang anong oras dapat magpunta sa opisina? Sagot ng kausap, 9시까지 가야 돼요. Kailangan magpunta ka hanggang 9 o'clock. So, or ibig niya sabihin, you should be there by 9. Okay? Hanggang 9 o'clock lang ang ibibigay na palugit. And then, 신용카드를 만들 때 신분증이 있어야 돼요. Okay, sabi niya, kapag ikaw daw ay gagawa ng credit card, 신용 card, or card, 신용 카드를 만들 때, if you're going to apply for a credit card, 신분증. So, this one is ID. Okay, identification. Ayan. 있어야 돼요. You have, or you need to have. Okay, kasi yung ita is to have, no? Meron. So, kailangang meron kang ID. So, you must have an ID or you need to have an ID. Next, 방이 더러워서 청소를 해야 돼요. Sabi niya, marumi yung kwarto. Kaya anong dapat gawin? Kaya kailangan or dapat na maglinis. The room is dirty, therefore we have to clean. Yan. Okay, so tingnan natin yung ating mga rules. If maalala niyo yung rule for present form or present tense of the verb, same lang po yan. So, kapag ang iyong verb ay nag-end sa vowel a or o, then you add aya 되다. Kapag hindi naman a or o yung ending ng iyong verb, after mong i-remove yung mga da, no? So, after you drop the da, then you have to check if it ends with the vowel a or o, you add aya 되다. If it's not a or o, oya 되다. And then, if your verb ends with a hada, automatic, 해야 되다. Okay? So, ito po yung mga example. 찾다
일타 만나다. So, dito, take note, hindi din natin i-consider yung mga natitirang consonant kasi ang kailangan tingnan is yung final vowel. So, this one, vowel A. That's why 찾아야 되다. 만나다, vowel A, 만나야 되다. 읽다, 만들다. Final vowel is E. So, hindi siya A or O. It's not A or O. That's why 읽어야 되다. Same with 만들다. So, yung final vowel is yung vowel U. 만들, so U. Vowel U, not A or O. That's why 만들어야 되다. And then, 일하다, 서명하다. Pareho sila nag-end sa hada, no? So, kaya naging 일해야 되다. 서명해야 되다. Yan. So, again, if familiar kayo sa rule ni present form of the verb, madali na lang po yung aya 되다, oya 되다, and 해야 되다 na tandaan. Now, let's try to apply si aya, oya, 해야 되다 grammar. Sabi ng number 1 question, 다음 사람들은 무엇을 해야 돼요? So, ano daw yung mga dapat gawin? Nung mga character sa baba. Okay? Yan. Tingnan natin. Si Ramin. Yung pangalan ng character natin. And then, ano yung kanyang action na gagawin? 통장을 만들다. So, yung question, yung pangalan ng character, and then, 무엇을 해야 돼요? And then, yung answer, 통장을 만들어야 돼요. So, madali lang, no? Nilagay lang si aya, oya, 해야 되다 na grammar after nung verb. Okay, so dito, 만들어야 돼요. Si 되다 naging 돼요. Okay, so ito po yan. Try natin yung number 1. So yung question, papalitan lang natin yung pangalan. So this time si Bang Minsu na. So Bang Minsu. Bang Minsu는. Okay, so dahil walang batchim si Bang Minsu, so instead na 는 yung nilagay natin. Bang Minsu는, tapos same lang po, 무엇을 해야 돼요? Ayan. Tapos, ang sagot, 30분 정도. Ayan, 30, di ko na po isusulat lahat, no? 30분 정도, tapos dito na, 기다려. 기다리다 magiging 기다려야 돼요. Okay? So, number 2. Same yung question, papalitan lang yung name. So, this time, 라흐마는. Okay, 라흐마는 무엇을 해야 돼요? Tapos yung sagot, 돈을 찾다, magiging 찾아야 돼요. Okay, number 3, question. 김성민은 무엇을 해야 돼요? Tapos yung sagot, 헬멧을 써야 돼요. Yan. So, bakit kailangan niya daw mag-helmet? Kasi nagbabike siya, no? So, dangerous kung walang helmet. Kailangan safe lagi. Yan. Dito tayo sa number 2. 여러분은 무엇을 하고 싶어요? Ikaw daw, ano ang gusto mong gawin? What do you want to do? 어떻게 해야 돼요? So, paano daw ang dapat mong gawin? Okay? And then, yung example, 저는 한국어를 잘하고 싶어요. 어떻게 해야 돼요? Sabi niya, gusto kong maging magaling sa Korean language. Paano kaya ang dapat kong gawin? Okay? And then, sabi ng kausap niya, 한국 사람과 이야기를 많이 해야 돼요. Ang kailangan makipag-usap ka sa mga Korean people. Yan. So, kailangan madalas daw siyang dapat makipag-usap. So, gawa tayo ng example natin. Ang question, gusto kong ipasa yung 사전평가 or yung pre-evaluation exam. Paano kaya ang dapat gawin? So, yun yung question. Okay, so paano yan? 저는 사전평가 시험을 ano po yung to pass? 합격하다. Okay, so 합격하고 싶어요. And then, 어떻게 해야 돼요? Ayan po yung question natin. Ngayon, paano yung sagot natin dyan? Sabihin natin, ano bang dapat gawin para mapasa mo yung
pre-evaluation exam ng KIIP. Kailangan mag-aral kang mabuti, di ba? So, paano natin yon sasabihin? Sagot natin, 한국어와 한국. So, hindi lang basta yung Korean language. Kasi, di ba, kapag sajeonpyeong ka, halo yan eh. Hindi lang siya about sa grammar or vocabulary. Kailangan alam mo rin yung culture nila. So, 한국 문화를 열심히 공부하다 magiging 공부해야 돼요. Ayan. Okay? So, sabi ko, kailangan mong mag-aral mabuti ng Korean language at Korean culture. 한국어와 한국 문화를 열심히 공부해야 돼요. Okay? So, yan po yung ating aya, oya, heya, 되다 na grammar. Again, have to, should, need to, sa Tagalog, kailangan or dapat. Yun po yung grammar na yon. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.